Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto na naman po tayo mga kababayan, wala po tayo sa loob ng kotse. Ikaw Miyo ha, loloko mo ko ha, yari ka sa kuya mo. Ha? Loloko ko ni Miyo dyan eh. Doon parang sabi niya, doon ka na lang sa kotse kasi mag-vlog. Loka-lokang bata ito, no? Ang ating pong pag-uusapan at bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong dalawang uri ng oposisyon. No, sila na po nag-aaway. Tapos dinadamay pa tayo. Kasi yung original opposition parang gustong i-take over nitong copycat opposition. Alam niyo yung copycat? Manggagaya. Na opposition na daw sila kasi binabatikos nila ang Marcos administration. Kasi yung isang miyembro ng totoong opposition, dinimanda po yung copycat opposition. Anong klaseng demanda? Copyright? Infringement? Hindi po. Hindi po. Mamaya malalaman nyo. At ito naman po, dahil sa dami ng mga issues ngayon, natabunan po ito. Hindi na natin naalala. Ayaw nyo nang panoorin eh. Pero maganda mabigyan kayo ng update. Kayo naman, oh. Panoorin nyo lahat ng videos natin. Kaya nga like and share, di ba? O papatuloy tayo. Bago natin sabihin sa inyo itong tatlong article na ito, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, and super chat. At meron nga pong nagpa-super thanks si Miss Andrea Jong, no? Si Miss Andrea Jong po ano po siya? Consistent na nagbibigay po sa atin ng tulong, no? Hindi niya po nakakalimutan in her little way na tumulong, no? Financially, no? Hindi naman po natin pinipilit, no, sa kabutihan ng kanyang puso, no? Na-check ko po yung nagbibigay ng mga super thanks. Si Miss Andrea Jong, bibigay sa akin. Nagpapa-super thanks siya at nagpapasalamat dahil sa pag-suporta natin kay PBBM. Maraming salamat po, Miss Andrea Jong. Malaking tulong po yan. It is on time or in time or whatever time have you. Kasi maidadagdag po natin yan sa pagtulong natin sa aking sister sa Pilipinas. Medyo namumblema siya kasi nadisgrasya po yung kanyang anak sa motor. Yung pelvic nung bata kailangan lagyan ng titanium. Problema siya kasi di naman, alam nyo naman, napakalaking halaga kailangan niya. Sabi ko, lapit ka muna sa mga politiko. Sa PCSO kung saan pwede kang lumapit, no? Hindi naman natin kayang ano lahat yung gastusin mo, sabi ko gano'n. You have to find ways muna. Saka ipagdasal natin na ano na yan, maayos. At eto nga po, no? Timing po, Miss Andrea Jong, no? Maraming salamat po sa inyo. Makakatulong po yan. Ibibigay po natin yan dun sa aking sister. Yun naman pong pinapa-super thanks ni Lola Carclea, ha? Pasensya na po, ha? Ayan po yung para, sabi niya, bigay ko daw dun sa bunso kong anak. Yung aking anak na special child, pang McDonald's niya. Hindi ko naman pwedeng baliin yung sinasabi ni, alam nyo naman ako ano yung sinabi, yun ang gagawin ko. Ayaw kong mawala yung trust nyo sa akin, no? So sabi niya, bigay mo yan kay AJ, bigay ko pag McDonald's siya. Thank you daw. Kaya nga pag nanonood ako ng mga live, is that Carclea? No, sabi ko. Ang kulit eh. Okay, doon din po sa mga katuwang natin sa ating video premiere, yung mga moderators natin sa chat box. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Kilala nyo na kung sino kayo, no? Ngayon, kung gusto nyo magpa-shoutout, edi shoutout lahat sa moderators ni Simply Talkies Vlog. Kasi yung iba, no, yung mga bago sa ating channel, ko-comment nila, pa-shoutout naman! Sir Talkies, tulad nung isa, I think na-shoutout ko na to, si Bulinaw, ano ba yung pangalan nito? Sabi, papa-shoutout siya, Bulinaw Pride Kakosa TV.
Pa-shout out, watching from California, USA. O ayan, shout out ka na, Bulinaw Pride Kakosa TV. Okay? Yan na po, no? At yung iba pa, no? Shout out lahat sa inyo sa ating mga OFWs. Kung gusto niyo pong ma-shout out, aside sa mga moderators natin, ha? Kilala niyo na kayo diyan, ha? Ai Chang, Elora, Miyu. Oh. Sino pa? Si Matemaite, Baisa, si Mami B, si Maritel, si Priscilla, baka magtampo ang mga yan. Visit kayo. Hindi, love na love natin yung mga yan. Kasi mga super supporter po yan. Hindi po iniiwan si Simply Talkies. Maski na sila lang ang nanunood. Yan po, talagang ano yan. Sila, nandiyan makita nyo sa comment section. Sila. Kami, nagbobolahan dun. Diba? Si Marie Cris Hernandez nandyan. Okay, so eto po tayo mga kababayan. Tutuloy natin. At don't forget, yan Sara resign. Rally sa May 17. Suportahan po natin, pagdasal natin na maging successful po yung kanilang gagawing panawagan, no, sa May 17. No? Ang ganda ng pagkakagawa daw ni Banat Boy po ang nag-design nito. Ang galing na bata ni Banat Boy. Banat Boy, gawan mo nga ako ng blank na mukha ni Sara Duterte, tapos lagay mo sa gitna, no comment. Di ba? Parating nyo to kay Banat Boy, yung mga nanonood, parating nyo yan, no? Para siguro makagawa siya. Libre yun, ha? Walang bayad yan, Banat Boy, ha? Sipain kita pag siningil mo ako. Okay. So, eto po, unahin natin. Kasi, yung original na miyembro ng oposisyon, the likes of former senator and former mutineer, sabihin ko na ha, senator, former mutineer ka naman talaga. Pero, siya po ay napardon. Ng dating pangulo ninyong si Panot. Diba? Bawi lang naman, Senator Trillanes. Huwag ka na magalit sa akin. Katotohanan naman yun. Kasi, kaya naman nagmumute nitong mga to, hindi nila nagugustuhan yung patakbo nung kanilang gobyerno dati. Wala tayong magagawa doon. Okay? So, original member ng opposition yan. Binibira siya nung mga copycat opposition nila Duterte. Yung mga minions ni Duterte, binibira siya ng binibira. Ano ginawa niya? Hindi na po na siya nakapagtimpi, hindi na siya nakapagpigil, no? Sabi niya, it's about time. Inquirer. Trillanes files libel, cyber libel raps against Duterte supporters. Ayun! Kasi akala pa nitong mga to na si former Senator Trillanes ay isa pang senator. Hindi na po. Wala na siyang dyan, yung wag kang balat sibuyas pag ikaw ay senador o congressman o nasa public eye ka. Hindi. Hindi tulad nila Bato yan na senator pa. Private na siya. Kaya yari kayo. O gawin nyo yan kay Ninang Lisa. Kayo. Ikaw dyan, pathological liar, professional liar, jukebox queen na Boljak TV. After how many days, sabi ni Ninang Lisa, private life na siya. Gawin nyo ulit yung ginagawa nyo sa kanya. Ewan ko lang kung lahat kayo, kasuhan niya. Mind you, dating nagtrabaho yan as abogado sa New York. She can easily reinstate her license. O kaya dito, i-challenge niya yung law dito sa California. Tapos kasuhan niya si Hitad. Defamation. Even though walang kulong yun, civil suit lang yan, pagbabayarin ka lang if you found guilty, pero at least nakabawi ka. Diba? Tulad nung ginawa nung dalawang designer, si Abel, saka sino po ba yung isa? Tagto 2 million. Damages lang yun. Hindi pa yun yung finality. Kaya doble kayod si professional jukebox queen liar Diba? Isa rin siyang STL. No? Storytelling alay. Ayan, balik tayo kay Senator Trillanes. Senator Trillanes, mamukay damay dyan Di kita binababoy. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Yung sinabi kong former mutineer, totoo naman po. Pero ikaw naman ay pinatawad. Di ba? Bawi-bawi lang. Didimanda sa akin ni Senator Trillanes? Hindi ko naman siya binaboy. Totoo naman yon. Factual naman yon. Di ba? Senator? Kalong kanyang senator Dapat nga, mo pa ako comment mo pa ako
Binibigyan kita ng airtime dito, oh. Ano mo yan? Oh, ito lang po sabi. Former Senator Antonio Trillanes IV filed libel case and cyber-like libel cases on Tuesdays against pro-Duterte personality. Ha? Sino yung kinasuhan niya? The separate complaints for libel and cyber-libel will filed before the Quezon City Prosecutor's Office against former spokesperson Harry Roque, SMNI hosts and executives. Aba, ang dami nun ah. And blogger. May vlogger. Hindi po si Simple Talkies yan. Sino yung vlogger na kinasuhan na ngayon ay kinuhang host, no? Meron pa silang show sa SMNI. O tingnan nyo, ano ang commonality ng SMNI dito sa mga vlogger na ito? O kayo nang magsabi, baka ako naman ang idemanda. Sino po yung vlogger na yon? Byron Cristobal, also known as Gago, ay mali. Banat by Ubus. Bakit sila kinasuhan? Kasi ito, due to persistent online attacks and the dissemination of false accusations, ayon, fake news. Trillanes filed the complaint against Roque and Banat by for alleging, ito daw yun, he sold and gave away the Scarborough Shoal to China during his back channel talks in 2012. Oy, Senator Trillanes, binabasa ko lang yung news ha. Baka pati ako isama mo. Takot ka bang madimanda ni Trillanes? Di naman po. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nagbabasa lang ako ng balita, oh. Di ba? Quote, despite my repeated explanations on what transpired during my back channel talks, including official statements from incumbent government officials during Senate hearings conducted that we did not lose Scarborough, these pro-Duterte personalities continue to harp on this fake news to deflect blame from the Duterte administration. Yan po yung sabi ni former Senator Trillanes. Mukhang tama nga naman. Sino ba talaga ang nagbenta? Di ba? O kayo? Si Trillanes o si Duterte? Sa ngayon, sa palagay nyo, on these recent events that coming out tungkol dyan sa West Philippine Sea, sino ang nagbenta? Kung, ato lang hindi ko depensahan si former senator, kung si former Senator Trillanes ang nagbenta niyan through this back channeling, sana nagsalita na si Duterte. Kasi di ba, besi-besi sila ni Xi Jinping. Di ba tuta nga siya ni Xi Jinping? Dapat sinabi niya na, sinabi sa akin ni Xi Jinping, yung aking brother that I love so much, si Trillanes nagbenta. Wala Wala. Walang statement coming from this Prime Minister ni Baal na sinabi niya na sana sabihin niya, si Trillanes ang nagbenta niyan. Sinabi sa akin nung aking I love my brother from China. Wala po. Wala akong nababasa. Ano lang sabi ni Digong? Pinunta tayo ni Bongbong sa gera. Wala So, may karapatan po si former Senator Trillanes na magdemanda. Ipalabas ni Roque nung mga SMNI hosts and executives at ni Banat Bay, yan. Di ba? Karma, chameleon. Pasok na pasok sa banga ang karma. Mabuti nga. Pinagkakakitaan nyo kasi, naniniwala. Sa totoo lang mga kababayan. Marami sa mga kababayan natin ang mas naniniwala pa sa kasinungalingan. Ang mas naniniwala pa sa mga hearsay. That's where nanggagaling ang mga kita ng mga ito. Mag-spread ka ng kasinungalingan, you will have like 1 million views. Kaming mga pro-admin vloggers na wala man lang natatanggap na maski na, hi talkies, sa ating First Lady o kay PBBM. Pero pinaglalaban. Wala man lang nakukuhang, hi, thank you talkies. Wala. Pero okay lang. Kasi sabi natin sa simula, if you are a supporter, o kaya loyalista kayo, we don't expect anything from them for ourselves.
we expect from them to o for the people. Kaya nga sabi di ba ni JFK, do not think what your country can do for you, but think what you can do for your country. Oh, ako, isang PBBM supporter. Yan ang naisip ko. Tulungan ko ang gobyernong ito sa pamamagitan ng vlog sa paglalahad ng katotohanan. O kaya kontrahin yung mga gunggong na sinungaling. Di ba? By facts. Ayan, binabasa lang natin tong balita. Lahat ng makita nating article, binabasa natin sa inyo. May video, pinapakita natin sa inyo. Eh sila ano? Bukala ng bibig. Nakakita na ba kayo ng vlog nitong itong kupal na Byron Cristobal nagpakita ng facts? Sige nga, pakita nyo sa akin. Babasahin ko, panonoorin ko. Di ko pinanonood to eh. Di ba? O yan. Kaya ngayon, karma. Ito pa. Meanwhile, a separate complaint, dami Senator, dami mo kwarta. Ha? Libre mo naman ako ng Starbucks dyan, Senator Trillanes, langya ka naman. Punta ka dito ulit sa LA, puntahan kita. Libre mo ako dyan sa Coffee Bean. Kaming dalawa ni DJ Byron. Buti pa si DJ Byron, in-interview ka na eh. Diba? Siguro kung nandun ako sa San Francisco, pinuntahan ko yung dalawa na yan eh. Ay, hindi pala. Wala pala si Trillanes sa Pilipinas. Senator, pag pupunta ka dito sa LA ha, o sa San Diego, paalam mo sa akin. Para mapunta kita, libre mo ako kape dyan. Diba? Meanwhile, a separate complaint was also filed against a certain Guillermina Barrido, an SMNI host and executive, for airing an interview in which Barrido repeatedly alleged the former senator was trying to persuade her and allegedly paid her to be a fake witness against them, President Rodrigo Duterte. Ito yon. Okay. Now, hindi lang pala yung Byron Cristobal ang kinasuhan niya as vlogger. Ito pa, ang dami. Kung gusto niyo malaman, nandun sa X account niya. Ha? Pero dito rin sinulat din ng Inquirer. Additionally, Trillanes also filed criminal complaints at the NBI against the social media accounts owners of Mr. Real Talker or Lods Chinito. With TikTok handles Chinito Real Talker and Chinito Tisoy Siruan. Melagin Nastor Evangelista or Catastrophe with ex-handle Girl Behind This Beach. Ewan ko. Jolas. Purong mga tatapang pala sa Twitter nitong mga to. Alam niyo ba sa Twitter mga kababayan, nandun po yung mga dilaw, mga pengs na mga Duterte din. No? Meron pa dyan. Meron pa dyan, Senator. Ha? Pero mukhang hindi naman ikaw ang tinitira, no? Pero ang lakas po nung manira nung sa admin, no? Ang dami nilang puro X account to. Oy! X! Ito mangyayari sa inyo ngayon. X! Buti nga sa inyo. Ang yayabang nyo, ang tatapang nyo sa X. Siguro itong mga to, magdi-delete na yan ng mga pinost nila. Pero nahuli na kayo. Sa palagay nyo ba? Hindi magkakaso si Trillanes kung walang ebidensya yan. Yari kayo. Lahat daw tong mga to, itong mga X, mga alien, for similarly spreading disinformation and libelous statements about him. Yes, sige. Okay, payag ako dyan, Mr. Former Senator, ha? Sige, kasuhan mo. Para naman kami, ng mga PBBM supporter, manunood kami ng sarswela nyo ng mga OG opposition and the copycat opposition. Di ba? Pero alam nyo, yung mga ibang dilaw ngayon, kumakampi kay Pangulong BBM naninindigan sa West Philippines ang Pangulo Wala silang masabi, di ba? Kaya kayo, oy, kayong mga dilawan dyan kayong mga kakamping, 31.5 ang boto ni Pangulo. Ilan kay Lenlen? 15 million? Pagsamahin natin yon. Ilan na yon? 36. 46. Dapat, pagdating ng 2028, yan ang ibigay nyo kay Gibo, ha? Talunin natin si Itok-Itok. Sino si Itok-Itok, mga dilawan? Ayan, Itok-Itok. Itok-Itok. Itok-Itok.
No comment. Itok. Salamat po sa gumawa nito. Pero ang alam ko po, ang sabi daw po, ang original na nagsabi ng itok, si Boss Top 1. Boss Top 1, congrats! Sinout out din ako niyan ni Boss Top 1. No, maraming salamat po, Boss Top 1, makakarating yan. At bago tayo magpatuloy, ulitin ko, huwag niyong kakalimutan. Sara resign, ha? Banat Boy, galing mong gumawa, ha? Sabi ko sa iyo, Banat Boy, gawan mo rin ako niyan. Pero yung mukha lang ni Sara, yung walang faceless, no? Tapos lagay mo, no comment. Pagagawan ko ng shirt. O kaya yung decal, no comment. Di ba, Banat Boy? Gawa mo ako niyan, ha? Antayin ko yan. Email mo ako, tokispidol2022. Yan. Ang kulit. Shout out kay DJ Byron, Music Tabi, pinanonood po natin yan. Team replay po tayo dyan, BG lang tayo. Kay JIL Review TV, araw-araw po yan. Sabi ko lang kay Sir Ivan. Shout out Sir Ivan, God bless! Mabait po yan. Si Ali Bugha, si Mami Peng, si Munting Tinig, si Carclea, sino pa? Si Kakopi. No? Saka marami sila dami ko pinanonood. Si Papa Trix, si Mike Cervera, hindi ko po sinashoutout Parating nyo to kay Mike Cervera, hindi ko siya sinashoutout. Kay Maestro Paul, si Mark Ramos, yung super bilyonaryo na vlogger, yung gwapito. Sila ni DJ Byron, mga gwapito na tulad ko. Tingnan nyo yung mga BBM vloggers na mga lalaki. Ang gagwapo. Diba? Ang pinaka nga lang sa amin, si Mike Cervera Siya yung nasa dulo. Parating nyo to kay Sir Mike. Sabi ni Tokis, naasar ka ni Tokis. Lahat daw ng PBBM vloggers na lalaki, ang gagwapo. Except ikaw daw nasa dulo. Siguro mumurahin ako nun ni Sir Mike, no? Ni Boss Mike. Baunin am! Sabi niya sa akin. Si Mike Abe, pinanonood ko po yan. No? Nabanggit ko na ba si Lola Carclea? Friend natin yan, magtatampo yan sa akin. Matampuhin pa man din yan. Okay, ano naman ang sagot ni Rocky? Talaga naman, hindi papahuli si Talakitok. Baka sabihin, didemanda ka na ni Rocky, Talakitok ka. Ano ba ibig sabihin ng Talakitok? He cannot close his mouth. He keep opening his mouth. Lahat na lang papatulan. Yan, di ba? Patola Sige, demanda niya ako. Di ba? Totoo naman. Yan po yung sabi sa amin ng parents namin. Daldal ka ng daldal, parang Talakitok. Pinakain ka ng puke ng baboy. Di ba, Lola Carclea, nung kabataan natin? Ganyan Kikwento ko po kay Carclea, kwentuhan kami. Natawagan ko siya. Yung mga parents ko nun talagang very disciplinarian. Old. Kaya ako naging disciplinarian din ako sa mga anak ko. Maganda naman. Yung pangalawa ko, dami accomplishments sa school, pero sa akin okay yan. It's for your own good. Mahalaga lang, no? You know what's right and wrong, and you know how to handle your life. Yan lang yung. And always pray. Di ba, mga kababayan? Balik kay Rocky. Baka saan pa tayo mapunta, Ai-Chang Loko-lako ka. Si Ai-Chang, loka-loka yun Di ba, Elora? Shoutout kay Mami B. Nabanggit ko na kayo lahat. Di ba kanina? Kayo naman. Okay. Sabi ni Rocky, Inquirer din. Bring it on. Abay, pelikula yun Pelikula ni Christine Dunn. Anong yan? Version 1 or 2 or 3? Baka ito, version 1. Bring it on! Rocky says after Trillanes filed libel raps. Dalawa, no? Ito sabi niya. Bring it on! This was former President spokesperson Harry Roque response to the libel and cyber libel cases filed by former Senator Antonio Trillanes III of the Port against him and other pro-Duterte personalities. Ayan. Ito sabi ni Roque. He who cannot fight in the free marketplace of ideas resort to the filing of libel cases by filing these cases. He has proven himself to be an enemy of freedom of expression. Ayun ang depensa mo, Roque? Freedom of expression? Roque? Really?
Mga kababayan, freedom of expression nga. Pero tinasabi natin, your freedom is not absolute. There is always a demarcation. There is always a point na kung saan titigil ka. Parang checkpoint. Bakit? Kasi if you go over beyond the checkpoint or the demarcation line, you are now abusing your freedom. Bakit? Because the state sets law. Ano yon? Libel law. Cyber libel law. Ayun yung demarcation. If your freedom is absolute, pwede mo nang sabihin gawin mo na lahat ng sabihin mo na lahat ng masasamang pwede mong makuha sa dictionary sa isang tao. Siraan mo siya ng siraan without facts, without the veracity of information that coming out from your mouth. Yung mga malicious, mga vicious, nefarious na words, pwede mong sabihin. Tapos babanat ka ng freedom of expression? Probably, the former senator already have enough of your lies and fakery. Ganun lang yon. Rocky, di ang gawin mo, labanan mo siya sa korte. Bakit ka dito magpapaano sa media? Bring it on. Abogado ka naman No? I'm hardly surprised as he has opted in the past to use brute force in 5-star luxury hotels rather than engage in democratic discourse. Oh, that was the fast. Probably kinakalimutan niya na yon because isang magulong panaginip sa kanya yon. And he doesn't wanna repeat the same thing again that will jeopardize his career kasi wala siya, mga kaibigan niya, wala sa pwesto So therefore, he have enough of you guys and your cohorts of this fakery, of this misinformation, malinformation, no? And disinformation against him. So therefore, the proper venue, the proper forum is not to engage with you in a public arena but in the court. That's the proper forum, in the court of law. Kasi may basis naman siguro siya. And also, I will use this law to fight you. Hindi yung sa media, hindi yung sa trial by publicity. Tama? Yan lang ang sasabihin mo? Come on. So therefore, bring it on. Di ba? Ito pa sabi ni Roque. But Roque clapped back and said, he, pertaining to Trillanes, says he was defamed when his role as a backdoor negotiator with China resulted in our loss of Scarborough. But this is history. Ito sabi ni former senator, binabasa ko lang. He was designated negotiator by then President Aquino. He undertook many clandestine trips and talks with Chinese authorities, and lo behold, we lost our physical possession of Scarborough. Patunayan mo na yan sa korte. Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang mga dokumento na nagpapatunay that he, former Senator Trillanes, is the one negotiating with China, having this agreement, and therefore we lost this Scarborough. Patunayan yan. Ay, maganda to. Ito pa sabi niya, he has never made public what in fact he negotiated with China. This is a fact. Then Senate President Enrile threatened to expose his deeds. The latter desisted because of national security concerns. So therefore, no, it becomes, sabi na natin, executive session because of the national security back then. Di ba? Ngayon, ba't di mo tanungin ngayon si JPE? Can JPE be a witness of yours? Di ba? Talagang maganda to mga kababayan. Kasi sabi ni Roque, siya nga nagkudita diyan sa 5-star hotel tapos ngayon gagamit ka ng ganyan. Dumadaan lang siya sa mga sinasabi niyong gunggong. Di ba sabi ni Sara Duterte, si Itok Tamilmil, proper forum. Si Kibuloy, na isang fugitive, proper forum. Dalin sa tamang korte. Dinala kayo sa tamang korte, tapos nagngangaw-ngaw kayo ng freedom of expression. Wow! Diba? Ito pa. Roque further stressed that Trillanes seeks to rewrite history in his favor and called the filing of the charges a desperate attempt to seek attention for his next electoral campaign, which is clearly doomed. Ayun, talagang inasar-asar pa. Why? Bakit daw clearly doomed? Yung kanyang desperate attempt to seek attention and for his next electoral campaign. Why? Because he has lost the trust of the Filipino people, including the undersigned. Therefore him, si Roque. Hindi mo talaga kakampi yan
But, how sure are you sure? Di ba, Ai Chang Elora? How sure are you sure, Roque, that he completely lost the trust of the Filipino people? Mind you, the numbers says Lenlen got 15 or 16 million votes as vice president. What if that number, kung sakaling tatakbo ng senator si Trillanes, nakuha ni Trillanes, do you think he will be in top 12? 16 to 15 million votes? Di ba? Oh, Roque, palagay mo ang mga kakampings and the yellows lost their trust with Trillanes? I don't think so. Hindi sa kinakampihan ko si Trillanes. Pero, ayaw ko namang papasukan mo ng ganyan ng iyong dahilan is freedom of expression. Tapos sinasabi mong hindi na i-transparent yung kanyang usapan back-chandan because of national security concern. Boom! Nandoon because of national security concern. That's why they cannot do it in a public forum or in a transparency part. Hindi pwede. For their eyes only, not for everybody's eyes. Ganun po yun. Tanga ka naman, Rocky. Tapos sabi niya, gagamitin lang sa next electoral campaign. Parang yung sinasabi ng mga kasamahan ni Banat Bay doon sa kanilang show. How sure are you sure? At sinasabi mo that he lost the trust of the Filipino people? Who are they? There are so many kakampings and dadaliawans. The anti-Dutertes. Ilan sila? Look at Lenny's numbers the last election. 15 to 16 million votes. If that will go to Trillanes, kung tatakbo siyang senator, probably he will be in top 12. I'm not defending the former senator, ha? Maganda lang panoorin to. O siya, punta naman tayo dito. No? Bahala silang mag-away dyan. Tayo mag-aantabay. Pero marami dyan nangangatog, lalo na yung mga vlogger. Ang yayabang nyo kasi, lalong-lalo na sa inyong you got X. Member ba kayo ng X-Men? Di ba, Ai Chang? Oh, ito. Punta tayo kay Kibuloy, pahapyawan lang natin. Kasi sa dami po ng issue ngayon, natabunan na to si Kibuloy. Nawala na. Happy-happy na si Kibuloy. No? Gumawa sila ng issue, ituon nyo kay Presidente, kay First Lady, ibato nyo dito, deflect the issue hanggang sa mamatay ito, parang yung kay Bantag. Diba? Ang tindi ng kapulisan natin. Hindi mahuli si Bantag. Pero sabi ng DOJ, alam na nila kung nasaan si Bantag o nasaan nga ba. Bakit hindi nyo mahuli? Wala ba kayong intelligence span? Kapulisan, NBI, tinatanong lang po, nagtatanong lang, nakakasawa po kayo. No? Pag yung mga petty crimes, andali nyong isolve. Pero itong mga big people, bakit kayo takot na takot? You have the arm of the law. Ba't kayo matatakot? Wag na kayo magpulis at mag-NBI o whatever kung takot kayo. Kaya kayo nandyan, matatapang nga kayo. Brave. Diba? Integrity. To protect the people from these criminals. Oh, ano nangyari? Ayan, no? Ito pang nakakabigla, mga kababayan. Ha? ABS-CBN. Authorities continue to negotiate with Quiboloy Camp for surrender. Ang galing ng otoridad natin. Nakikinegotiate na sila. Nakikinegotiate. Bakit kayo nakikinegotiate? Kayo ang nasa tama. Kayo ang batas. Pinag-uutos na ng korte, hulihin ninyo. Bakit kayo makinegotiate? Bakit? Meron bang hostage negotiation? Nang ho-hostage ba si Quiboloy? Dapat kasuhan siya. Nang ho-hostage siya ano ba talaga? Bakit kayo makikipag-negotiate? For what? Ano ba yung tawag doon, Hattori? Yung sabi nila dito sa Amerika? We will not negotiate. Sa mga terrorist? No, we will not negotiate. Kasi pag nakipag-negotiate ka, natrap ka nila sa gusto nila. You will give them to their what? Conditions. Mga request, di ba? Yung mga hostage taker. I want a jet plane. I want a runaway car. Di ba? Ganon. No negotiations. You better surrender or we put you on the 6 feet below the ground. That's it. Wala nang iba.
Ganun lang yan. Tama ba, Hattori? Sinasabi ito, we don't negotiate with terrorists. Or ano pa kung ano man, di ba? The NBI said on Monday that the authorities in Davao continue to negotiate with the legal counsel of KOJC leader Apollo Quiboloy for his surrender. For what? Ha? Sino ba tong authorities in Davao na ito? Mga pulis? Bakit? Kayo ang otoridad. Implement what is in the law. Di ba mga law, ano nga kayo eh? Tawag yan, ano ba yun? Mga, ano bang, how do I put that in English? Naalala nyo kung sino yun? Paano ko ba ito sasabihin sa English? I don't know. Basahin na lang natin. It has been over a month since Quiboloy's first warrant of arrest for child and sexual abuse charges were released by the Davao Court. Correct! However, the authorities has not found and arrested the controversial televangelist at his compound in Buhangin District and at the Glory Mountains in Barangay Tamayong and other properties in Davao City and Samal Island. Pati yung mga co-accused niya, after na mag-bail, wala na, di na rin makita. Ha? While ongoing and manhunt operations ng NBI at Province 11, ongoing din ang negotiation sa mga lawyers niya for his surrender. In the meantime, lahat ng mga properties niya ay meron tayong mga operapin na nakatutok. O wala na. Nasaan to si Quiboloy? Ang mga kababayan, nasaan yan? May bulletin lookout na yan. Ha? May whole department na yata sa kanya. Dapat na i-cancel na yung passport niyan para hindi na makapag-travel. Di ba? Ano na rin? Tinanggalin na rin ng lisensya yung mga baril niya. O nasaan si Quiboloy? Sa totoo lang ba, hinahanap yan ng mga Davao Police? Di ba? Since siguro malaki contribution yan sa Davao, hindi ko po sinasabi sa kapulisan, ha? Baka naman natatakot ang mga Davao Police. Eh, alam nyo na kung sino yung mayor dyan. Di ba? O, nasaan? Ano nangyari? Mga kapulisan, bakit pa nakikipag-negotiate? Tell his lawyers if he will not come out. No? Sabi naman ni Quiboloy, handa siyang tumindig at mamatay na parang tulad ni Jose Rizal at ni Bonifacio. So be it. So be it. Wag kang manakot, Quiboloy. Sino ka? Isa kang pugante. Tapang-tapang mo eh na magsalita na dalhin sa proper court o dalhin sa korte, doon siya haharap. Nung nilabasan ka ng warrant, hindi ka makaharap. Eh, hindi ka pala lalaki. Baka naman nagpa-transplant ka lang, Quiboloy, babae ka dati. Pasensya naman po, ha. Bakla yata yan si Quiboloy, eh. Ha, bakla ka ba? Quiboloy, bakla ka? Ang tapang-tapang mo magsasalita dyan. Extra rendition ka pa. Takot ka rin palang mamatay. Tapos sasabihin mo, titindig daw siya sa karapatan nila. Wala kang karapatan kasi puganti ka. Yun lang po yun. Eh, totoo naman puganti, oh. Diba? May warrant of arrest. Ayaw magpakita, ayaw sumuko. So what I'm gonna say? Runaway boy? No way. Tell what it is. Fugitive. Diba? Wanted. Dapat nga yan, lagyan na yan ng wanted poster ng Pilipinas eh. Kung ang FBI, nilagyan siya ng wanted poster. Dapat ganun din sa NBI, sa mga kapulisan. Wanted. Reward. Oh, lagyan nyo ng 5 milyong reward yan. Ewan ko lang. Ang dami pa man ding kamag-anak dyan ni Judas Iscariot. 13 pieces of silver. Diba? Kakaalasar oh. Mahigit 1 buwan na. Kaya yung tumbong ni Hontiveros, galit na. Kasi hindi nyo mahuli. Tanong lang sa kapulisan. Ha? PNP Chief Marbil, what is your order to that Davao Police? Are they being suppressed or intimidated by the mayor? Ha? Tatanong lang, ha? Kasi wala tayong napalakay bantag. Walang mapalakay Quiboloy. Si Teves naman nandun pa rin sa Timor-Leste, nakakulong, ginagamit ang Timor-Leste sa kanyang saya. Wala, ano mayari? 'Di ba? Kakaasar naman, no? Ewan ko. Wala na lang. Pag mayaman, takot na takot hulihin. 'Di ba? Naaasar ako. Ang sarap kastiguhin. Kaso, alam mo naman, siyempre, pro-government tayo. Pero, dapat kastiguhin eh. 'Di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.